The Mysterious Intern. Kabanata 23. Aba, siya pala. Siya nga. Pagkarinig kay Dr. Thomas Wang, sabay-sabay na napatingin ang mga doktor kay Brian Ye, gulat na gulat. Alam na nila kung anong mga suhestyon ang tinutukoy ni Dr. Thomas Wang. Ilang araw na ang nakakaraan, pinatawag sila ni Dr. Thomas Wang para sa isang meeting, binigyan sila ng mga suhestyon, at sinabihang bigyang pansin ito sa mga medical records at gamitin sa paggamot. Pinag-aralan din nila ang mga inirekomendang treatment. Kahit hindi sila kasing galing ni na Marcus Wang at Dr. Thomas Wang, dumaan naman sila sa formal na pag-aaral at pagsusulit. Ang mga doktor sa mga departamento na kwalipikado ay may sapat na kaalaman. Nang mabasa nila ang mga suhestyon, na-realize nilang hindi basta-basta yon, may silbi talaga. Kaya naman pumayag silang gamitin ang mga suhestyon at baguhin ang treatment plan. Dahil dito, kumbinsido sila at wala silang reklamo sa pakikialam ng iba sa kanilang paggamot. Pero akala nila, sina Marcus Wang o Dr. Thomas Wang ang sumulat ng mga suhestyon, na para bang sila ang tinuturuan. Kaya naman, pinag-aralan nilang mabuti ang mga yon. Hindi nila akalain na sasabihin ni Dr. Thomas Wang na si Brian Ye pala ang sumulat. Grabe ang gulat ng mga doktor. Doc Wang, totoo po ba yan? Si Brian Ye po ba talaga ang sumulat ng mga suhestyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Dr. Lee, sabay tingin kay Brian Ye at kay Dr. Thomas Wang. Ganoon din ang reaksyon ng ibang mga doktor. Hindi sila makapaniwala na kayang gawin yun ni Brian Ye. Ang bata-bata pa ni Brian Ye, paano niya nasulat ang mga ganoong katalinuhang suhestyon? Kung si Brian Ye nga ang sumulat, ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, halos kasing galing na nina Marcus Wang at Dr. Thomas Wang si Brian Ye. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba maglalako ako sa inyo? Inis na sagot ni Dr. Thomas Wang. Mga doktor, pasensya na, medyo mayabang si Brian. Hindi sana dapat siya nakikialam sa paggamot nyo, pero para naman sa mga pasyente to, para gumaling sila ng mas mabilis. Hindi inaasahan ni Brian Ye na sasabihin yun ni Dr. Thomas Wang sa lahat, kaya nahiya siya at humingi ng paumanhin. Totoo namang medyo mayabang ang ginawa niya, hindi naman tama. Anong mayabang? Pinayagan ko siya, kung sino mang may reklamo, sa akin magsumbong. Pinutol ni Dr. Thomas Wang si Brian Ye. Napangiti na lang si Brian Ye, tahimik siyang nagpapasalamat dahil alam niyang sinusuportahan siya ni Dr. Thomas Wang. Tiningnan ng mga doktor ang itsura ni na Dr. Thomas Wang at Brian Ye, at pinakinggan ang sinabi nila. Hindi sila makapagsalita. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Mula sa itsura at usapan nila, nakumpirma na nila na si Brian Ye nga ang sumulat ng mga suhestyon. Naalala din nila ang mga detalye na hindi nila napansin dati, yung sulat kamay sa mga suhestyon. Hindi yun sulat ni Dr. Thomas Wang, at kahit medyo pareho sa sulat ni Marcus Wang, iba pa rin. Bukod pa doon, naniniwala silang walang dahilan si Dr. Thomas Wang para magsinungaling. Bakit naman siya magsisinungaling? Para suportahan si Brian Ye. Bakit niya susuportahan si Brian Ye? Dahil kay Vice Dean Zhao. Nako, hindi nga binigyan ni Dr. Thomas Wang ng pansin si Dean Zing, pinalayas pa nga niya ang mga pamangkin ni Dean Zing na si Wesley Zing. Mas pipiliin pa ba niya si Brian Ye para kay Vice Dean Zhao? Matagal na nilang kasama si Dr. Thomas Wang, alam na nila ang ugali niya. Ang tanging posibilidad, si Brian Ye nga ang sumulat ng mga suhestyon. At alam na pala ni Dr. Thomas Wang ang galing ni Brian Ye noon pa, kaya pinahahalagahan niya si Brian Ye. Kaya pala kanina sa ward, nang kailangan na nila ng tulong, si Brian Ye agad ang naisip niya, at pinatawag niya si Brian Ye dahil nagtitiwala siya kay Brian Ye. Nagkaroon pa nga ng welcome party si Dr. Thomas Wang para kay Brian Ye. Hindi niya ipinakita yon kay Vice Dean Zhao, pero tinanggap niya talaga si Brian Ye. Siguro noon pa man, alam na ni Dr. Thomas Wang ang galing ni Brian Ye. Inayos ni Dr. Thomas Wang ang outpatient clinic ni Brian Ye, hindi dahil gusto niyang paalisin si Brian Ye, kundi dahil alam niyang kaya ni Brian Ye ang trabaho. Naglaan pa nga ng sariling clinic para kay Brian Ye. Lahat ng yun, pinahahalagahan talaga nila si Brian Ye, walang tinatagong masamang plano. Mula sa simula, mali ang iniisip nila. Lahat ng gumugulo sa kanila noon ay nasagot na ngayon. Nang maunawaan na nila ang lahat, hindi na sila makapagsalita. Simple lang pala ang lahat. Dapat noon pa nila naisip yun. Sa ugali ni Dr. Thomas Wang, gagawa ba siya ng ganoon para kay Vice Dean Zhao? Ang nakakatawa, akala nila matatalino sila, pero hindi naman pala nila inisip ng maayos.
Ngayon, sa tingin niyo ba swerte lang si Brian Ye na nakakuha ng pennant? Tanong ni Dr. Thomas Wang. Napayuko ang mga doktor sa kahihiyan. Kumbinsido na sila at nahihiya. Akala nila walang kwenta si Brian Ye, lagi nilang hinahamak si Brian Ye. Nang maalala nila ang mga iniisip nila kanina, nahiya sila. Akala nila swerte lang si Brian Ye na nailigtas ang pasyente, at noong una, gusto pa nilang maghintay na mapahiya si Brian Ye. Nang makita nilang nakakuha si Brian Ye ng pennant, akala nila swerte lang. Brian Ye, pasensya na po, mali po ang pagkakaintindi ko sa inyo, sana po huwag kayong magalit. Si Dr. Lee ang unang humingi ng paumanhin kay Brian Ye. Brian Ye, pasensya na po. Sunod-sunod na humingi ng paumanhin ang mga doktor. Sa ospital, kakayahan ang mahalaga, lalo na sa grupo ng mga doktor sa respiratory medicine sa ilalim ni Dr. Thomas Wang. Kung walang kakayahan, kahit pa anak ng mayaman tulad ni Wesley Zing, hinahamak din nila. Pero kung may kakayahan, hahangaan nila. Dati, hinahamak nila si Brian Ye. Ngayon, alam na nilang hindi lang basta walang kwenta si Brian Ye, kundi ang kakayahan niya ay kasing galing ni na Dr. Thomas Wang. Para na nga siyang guro nila, dahil pinag-aaralan nila ang mga suhestyon at plano ni Brian Ye. Ang paghamak nila noon ay napalitan ng paggalang. Mga senior, masyado kayong magalang. Bagong dating lang ako dito, marami pang bagay na hindi ko alam. Normal lang na hindi nyo maintindihan. Huwag nyo nang isipin yon. May mga pagkakamali ako, pero huwag nyo akong sisihin. Mabilis na nagsalita si Brian Ye, para bang hindi niya gustong mahaba ang usapan. Siyempre, hindi naman talaga siya nagagalit sa kanila. Alam niyang nagkamali lang sila ng akala, at wala naman talagang ibig sabihin yon sa kanya. Nang makita nilang taos puso at mapagpakumbaba si Brian Ye, walang bahid ng pagkukunwari, hindi maiwasang mahiya ang mga doktor, at nagsisisi sila sa kanilang ginawa. Si Brian Ye pala ang tunay na eksperto. Magaling siya sa medisina, pero palagi siyang mapagpakumbaba at magalang. Nang maalala nila, palagi namang magalang si Brian Ye simula nang pumasok siya sa ospital. Sa harap nila, palagi siyang nagpapakita ng respeto, at kahit na nagkamali sila ng akala at hindi maganda ang pakikitungo sa kanya, hindi siya nagalit o nagreklamo. Kahit ano pa ang antas ng kanyang kasanayan sa medisina, ang pagkatao niya lang ay sapat na para humanga sila. Kaya pala gustong-gusto siya ni Dr. Thomas Wang, at nagustuhan na rin nila ang doktor na ito. Hindi maiwasang makuha ng mga doktor ang puso ni Brian Ye, at nagpasya silang humanap ng pagkakataon para makausap si Brian Ye. Nang makita yun ng mga doktor, sa wakas ay nagbago na ang pakikitungo ni Dr. Thomas Wang kay Brian Ye, at may ngiti na rin sa kanyang mukha. Yun ang gusto niyang makita, na magkakasundo si Brian Ye sa kanyang mga kasamahan sa departamento, at mas mapapabilang siya sa buhay ng departamento. Gusto mang makipag-usap ng mga doktor kay Brian Ye, marami silang gustong itanong. Halimbawa, gusto nilang malaman kung paano natuto si Brian Ye sa medisina, at gusto nilang malaman kung saan siya nagtapos. Pero oras na ng trabaho, marami silang gagawin. Maraming treatment plan para sa mga pasyente, marami pang kailangang gawin, may mga pasyente ring kailangang operahan at i-check up, at si Brian Ye ay mula sa outpatient department. Imposible namang mag-aksaya ng oras dahil nagmamadali siya para tumulong sa mga pasyente. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, nagpaalam na sila at bumalik na sa kanilang mga trabaho. Pero inimbitahan nila si Brian Ye para mag-lunch. Hindi naman tumanggi si Brian Ye, pero sinabi niyang baka hindi siya agad makakaalis sa trabaho. Pagkatapos magpaalam kina Dr. Thomas Wang at sa kanyang mga masisipag na kasamahan, nagmadaling bumalik si Brian Ye sa outpatient clinic. Hindi alam ng mga tao sa outpatient department ang nangyari. Nagulat sila nang makita si Brian Ye na bumalik agad sa trabaho. Karaniwan kasing nagkakagulo ang mga pasyente, at hindi na makakabalik sa trabaho ang mga doktor. Karaniwan din na hindi na nakakabalik ng isang araw o dalawa ang mga doktor dahil sa gulo. Pero hindi naman nila magawang tanungin si Brian Ye. Pagbalik sa kanyang consulting room, binuksan ni Brian Ye ang dalawang pennant, at nakita ang nakasulat na, kamanghang-manghang kamay na nagpapagaling. At, Nagel iligtas ng buhay at nagpapagaling ng sugat. Hindi naman espesyal ang mga salita, karaniwan lang. Hindi rin espesyal ang sulat kamay, ordinaryo lang. Pero nang makita ni Brian Ye ang dalawang ordinaryong salita, biglang bumigat ang kanyang balikat. Ito ang pasasalamat at papuri ng mga pasyente sa kanya. Ito ang inaasahan ng mga pasyente sa kanya.
Kailangan niyang patuloy na pagbutihin ang kanyang kasanayan sa medisina para matupad ang mga salitang, nagpapagaling. At para matupad ang, Nagel iligtas ng buhay at nagpapagaling ng sugat. Inilagay niya ang mga pennant at nagpahinga sandali. Huminga siya ng malalim, nag-focus, bumalik sa kanyang posisyon, binuksan ang sistema, at nagpatuloy sa pagtanggap ng mga pasyente. Hindi ko akalain na si Dr. Ye pala ang sumulat ng mga suhestyon. Oo nga, sino ba namang mag-aakala na ang bata pa ni Dr. Ye, ang galing na niya sa medisina. Pero kung iisipin, dapat pala alam na natin na hindi basta-basta si Dr. Ye. Paano naman kaya tinatrato ni Dr. Thomas Wang ang isang anak ng mayaman na walang kwenta? Teka, anong school ba nagtapos si Dr. Ye? Curious din ako. Ang galing-galing ni Dr. Ye sa medisina, hindi naman siguro siya nagtapos sa isang pangkaraniwang paaralan. Hindi lang pangkaraniwan, kundi pati na rin ang mga kilalang unibersidad, hindi ko alam kung kaya nilang turuan ang ganoong kagalingan sa medisina. Kung iisipin mo ang mga plano niya, sobrang kumpleto at matalino. Kung hindi ko nakita ang mga ebidensya, hindi ko talaga paniniwalaan na ang ganoong kabata ay may ganoong kagalingan sa medisina. Nagsimula nang mag-focus si Brian Ye sa trabaho, pero ang mga doktor sa inpatient department at sa opisina ay hindi pa rin mapakali. Sobrang laki ng epekto sa kanila nang nangyari. Ang anak ng mayaman na palaging walang kwenta sa paningin nila, biglang naging isang magaling na doktor. Hindi lang basta magaling, kundi kasing galing ni na Dr. Thomas Wang at ng iba pa. Kahit wala na silang duda sa kasanayan ni Brian Ye sa medisina, marami pa rin silang tanong. Hindi nila maintindihan kung paano natuto si Brian Ye. Ang bata pa niya, paano siya naging ganoong kagaling. Curious din sila kung anong paaralan ang nagturo kay Brian Ye. Hindi na sila naniniwala na nagtapos si Brian Ye sa isang pangkaraniwang paaralan. Kung kaya ng isang pangkaraniwang paaralan na turuan ng isang doktor na kagaya ni Brian Ye, gusto nilang mag-aral doon. Pero ang mga tanong nila ay wala pang sagot, maging si Dr. Thomas Wang ay hindi alam. Kaya wala ring patutunguhan ang kanilang usapan. Grabe, Ate Olga, ang galing pala ni Dr. Ye. Hindi ako makapaniwala. Oo nga, hindi rin ako makapaniwala. Totoo pala na hindi siya pinaalis ni Dr. Thomas Wang kundi pinahahalagahan niya talaga si Dr. Ye. Sa nurses room, nag-uusap ang mga nurse na hindi makapaniwala. Nang maalala nila ang nangyari, para silang nanaginip. Ang lalaking pinag-uusapan na walang kwentang anak ng mayaman, hindi lang nagligtas ng isang pasyenteng malapit ng mamatay, kundi napatunayang isang magaling na doktor. Isang linggo pa lang siya sa ospital, 2 pasyente na ang nagpasalamat sa kanya at nagbigay ng 2 pennant. Sobrang nakakagulat para sa mga nurse. Hindi nakisali si Nurse Olga Su sa usapan, pero nagulat din siya. Malaki rin ang epekto sa kanya ng katotohanan, pero bukod sa gulat, masaya siya para kay Brian Ye, at masaya siya para sa pasyente. Mabait si Brian Ye, at magaling din siyang doktor, kaya hindi siya mapapaalis, at ang mga pasyente ay makakakuha ng magandang paggamot mula sa isang doktor na kagaya niya. Hindi na siya mag-aalala na maantala ang mga pasyente sa outpatient clinic dahil kay Brian Ye. Pero bakit kaya nagkunwari siyang hindi marunong noon? Sinadya ba niya yon? Sinadya ba niyang magkunwari para malaman ang kakayahan ng iba? At nag-aalala tuloy sila ng matagal. Hindi pwedeng hindi siya gantihan. Kailangan niyang makahanap ng pagkakataon para gantihan siya. Huwag niyang isipin na magaling siya sa medisina at pinahahalagahan siya ni Dr. Thomas Wang. Hindi ako natatakot sa kanya. Naalala ni Nurse Olga Su ang mga ginawa ni Brian Ye noong unang araw na dinala niya siya sa departamento. Mas lalo siyang nagalit nang mas maalala niya. Para bang sinadya ni Brian Ye na asarin siya. Mas lalo siyang nagalit, at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, at nakakuyom ang kanyang mga kamay. Hindi alam ni Nurse Olga Su na nagkakamali siya. Hindi sinadya ni Brian Ye. Talagang hindi niya alam ang mga gamit. Una, hindi naman siya nag-aral ng internal medicine, wala siyang alam sa respiratory medicine. Pangalawa, iba ang mga gamit na ginagamit sa ibang bansa kumpara sa mga gamit sa China. Medyo luma ang mga gamit sa Beijing Hospital, kaya nagkaganoon ang kanyang reaksyon. True. Sa consulting room ng outpatient building, si Brian Ye, na nag-focus sa pag-diagnose ng mga pasyente, pagre-record ng mga medical records, at paggawa ng treatment plan sa computer, biglang bumahing. Doc, nagkasipon ka ba? Kailangan mo pa ring magtrabaho kahit may sipon ka, Doc. Napakasipag mo naman.
Tiningnan ng pasyenteng nakaupo ang biglang bumahing si Brian Ye, at naisip na nagtatrabaho siya kahit may sakit, kaya lumambot ang kanyang mukha. Ayos lang ako, mabilis na ngumiti si Brian Ye sa pasyente. Nang matapos siyang magsalita, hindi niya maiwasang makaramdam ng duda sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang bumahing. Kakaiba, bakit ba ako biglang bumahing? Matagal na rin siyang hindi bumabahing. Sa totoo lang, malakas naman ang katawan ni Brian Ye, at bihira siyang magkasakit. Simula nang kunin siya ng matanda sa bahay ampunan, araw-araw siyang sinasanay ng matanda. Dahil dito, napilitan siyang mag-ehersisyo ng matindi. Malakas ang katawan niya. Sa nakalipas na 10 taon, ilang beses lang siyang nagkasakit, at karamihan ay dahil sa panlabas ng mga bagay, tulad ng impeksyon at pinsala. Pagkatapos niyang matuto ng longevity formula at maabot ang unang antas, gumanda ang kanyang kalusugan nang matuto siyang mag-aura. Hindi na siya nagkasakit, at malinaw niyang nararamdaman na malusog siya. Kahit na sa mga nakakahawang sakit, hindi na siya nag-aalala kahit hindi siya magsuot ng maskara. Dahil ba sa amoy ng disinfectant sa klinik? Medyo malakas ang amoy at nakakairite. Pagkatapos ng kaunting pagtataka, hindi na masyadong inisip ni Brian Ye ang bagay na iyon. Iniwas niya ang kanyang ulo, at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ano? Hindi lang pala siya nagulo, kundi binigyan pa siya ng penen. At may apelyido pang Ye. Napatalon si Wesley Zing mula sa sofa, at biglang naging sobrang pangit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa mga nakaraang araw, araw-araw niyang sinusubaybayan ang mga impormasyon tungkol kay Brian Ye, naghihintay na magkamali siya. Nang makarinig siya ng balita tungkol sa gulo sa outpatient clinic kanina, agad niyang nalaman. Saglit lang, puno na ng excitement ang kanyang puso, at naramdaman niyang dumating na ang araw na matagal na niyang hinihintay. Masaya at excited siyang nagplano ng susunod niyang hakbang. Naisip na niya sa kanyang isipan na malilintikan si Brian Ye sa mga doktor. Naisip na niya kung paano niya mapapahamak si Brian Ye. Pero hindi niya inaasahan na makalipas lang ng kalahating oras, nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing hindi lang pala hindi napag-alitan si Brian Ye, kundi binigyan pa siya ng 2 pennant. Ang mga taong nagalit kay Brian Ye kanina ay hindi pala nagalit, kundi nagpasalamat at nagbigay ng pennant. Paano niya matatanggap yun? Sigurado ka bang ganoon talaga ang nangyari? Mahabang sandali, huminga ng malalim si Wesley Zing, at kinuha ulit ang kanyang telepono. Galit na galit siya, pinipigilan ang galit sa kanyang puso, at nag-reply sa mensahe. Doc Zing? Totoo po. Halos lahat ng doktor sa inpatient department ay nakita nila na binigyan ng pennant si Brian Ye. Damn! Nang makita ang reply sa kanyang telepono, malakas na binato ni Wesley Zing ang kanyang telepono. Dahil sa sobrang lakas, tumama ang telepono sa sofa. Mabuti na lang at malambot ang sofa, kung hindi, masisira ang kanyang telepono na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. Konspirasyon. Ito ay isang konspirasyon. Siguradong plano ni Brian Ye to. Oo, siguradong plano ni Brian Ye ang 2 taong yon. Kundi, imposible namang bigyan siya ng pennant. Kahit pa, imposible namang bigyan ng pennant sa loob lang ng 1 linggo. Talaga bang akala niya siya ang dakilang si Huatwo? At ang ganyang estilo, ganyan talaga ang ginagawa ng isang masamang tao na may apelyidong Ye. Gusto niyang magpasikat. Noon pa, ginamit na niya ang masamang paraan para maapakan ako. Nakuha niya ang atensyon ng lahat at naagan niya ang spotlight ko. Talagang walang hiya ang masama at mapanlinlang na lalaking yun. Para lang magpasikat, kahit anong masamang paraan ay gagawin niya. Naisip ni Wesley Zing na baka nag-e-enjoy na ngayon si Brian Ye sa ospital, at nakakakuha ng atensyon ng lahat. Para may apoy na nag-aapoy sa kanyang dibdib, at halos lumabas na ang apoy sa kanyang mga mata. Doc Zing, hindi pala kagaya ng mga naririnig natin si Brian Ye. Hindi siya isang walang kwentang basura. Hindi lang pala siya marunong magpagaling, kundi magaling pa siya sa medisina. At hindi sinadya ni Dr. Thomas Wang ang mga ginawa niya kay Brian Ye. Totoo po. Matagal na palang alam ni Dr. Thomas Wang ang galing ni Brian Ye sa medisina, kaya binigyan niya siya ng espesyal na trato. Hindi pa rin nawawala ang galit sa dibdib ni Wesley Zing, at nag-ring ulit ang kanyang telepono. Damn! Pinigilan niya ang galit sa kanyang dibdib, kinuha ang kanyang telepono, at binasa ang mensahe. Para bang binuhusan ng gasolina ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib, kumikislap ang kanyang mga mata, at halos masunog na siya. Marunong ba siyang magpagaling? Magaling ba siya sa medisina? Damn!
Isang lalaking may apelyidong Ye na hindi man lang maibigay ang pangalan ng kanyang paaralan, at isang lalaking nakapasok sa departamento dahil sa koneksyon ng isang matandang may apelyidong Zhao, paano siya magiging marunong magpagaling? Paano magiging magaling ang isang gagawang doktor na yon? Niligtas niya ang pasyente kanina, pero swerte lang yon, nagkataon lang. Baka gumaling naman ang pasyente kahit hindi siya gumawa ng kahit ano. Ang gagong matandang si Dr. Thomas Wang ay talagang nagpapaloko, hindi niya alam na niloloko siya ni Brian Ye, at tinutulungan pa niya si Brian Ye. Kahit na ano, ayaw maniwala ni Wesley Zing na magaling talaga si Brian Ye sa medisina. Nararamdaman niyang niloloko lang siya ni Brian Ye, isang walang hiya, masama, at mapanlinlang na tao, kaya naniwala siya kay Brian Ye. Naniniwala siyang magaling siya. Dr. Zing, talagang magaling si Brian Ye sa medisina. Alam na ng lahat sa departamento ang totoo. Pinag-uusapan nila kung bakit ang galing ni Brian Ye sa medisina. Humahanga sa kanya ang lahat. Ang mga doktor, nurse, at pasyente, lahat sila ay nagsasabi ng magagandang bagay tungkol kay Brian Ye. Sabi nila, plano na ni Dr. Thomas Wang na magbukas ng espesyal na klinik para kay Brian Ye sa outpatient clinic. Mukhang wala nang mangyayari sa kanya sa outpatient clinic. Isa pang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Damn! Kinuha niya ang kanyang telepono at binasa ang mensahe. Sa wakas, hindi na niya napigilan at binato ulit ang kanyang telepono. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang galit o dahil sa iba pang dahilan, hindi na siya tulad kanina. Hindi na siya tumama sa sofa, diretso siyang nahulog sa malamig at matigas na sahig na marmol, at nagkaroon ng malakas na tunog. Pagkatapos, tuluyan nang nasira ang kanyang telepono. Damn! Naisip niya na nag-e-enjoy na ngayon si Brian Ye sa ospital, nakakakuha ng atensyon ng lahat, at nagpapasikat. Tapos naisip niya ang kanyang pangit na ugali sa party at ang kanyang sitwasyon ngayon. Parang sesubog na ang kanyang dibdib, at parang tinutusok ng karayom ang kanyang puso. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula nang magkaroon ng party. Hindi pa rin siya nakakabalik sa trabaho sa ospital. Inasikaso siya ng kanyang tiyuhin sa gastrointestinal medicine, pero nagkaroon ulit siya ng malubhang problema sa katawan. Sa ikatlong gabi matapos siyang magising, dahil sa masama niyang pakiramdam, pumunta siya sa isang pamilyar na bar tulad ng dati. Nang akmang makahanap ng babae para makalimutan ang kanyang problema, bigla niyang napagtanto na hindi na siya tumitigas. Kahit ang asul na gamot na kilala sa pagiging epektibo ay hindi na siya nakakatulong. Kahit hindi siya pinagtatawanan ng babae at pinapatahan siya, sobrang nahihiya pa rin siya at bastos na pinalayas ang babae. At hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang kahihiyan niya noong gabing iyon, o dahil sa sobrang kaba at inis, nagsimula siyang madalas umihi. Simula noong gabing iyon, siya na palaging malusog, ay madalas na umihi. Hindi niya ito pinansin noong una, pero 2 o 3 araw nang magkakasunod, hindi pa rin siya tumitigil sa madalas na pag-ihi, at hindi pa rin bumabalik ang kanyang pagkalalaki. Sa wakas, nag-aalala na siya at nagpatingin sa isang malaking ospital sa lungsod. Pero ang mas nakakainis, sinabi ng mga urologist sa malaking ospital na wala siyang problema. Ibig sabihin, wala talaga siyang problema. Paano siya mapapanatag para magtrabaho? Huwag nang pag-usapan ang pagtatrabaho, bawat sandali ng mga araw na ito, para sa kanya, ay parang isang paghihirap. At habang nagpapagaling siya sa iba't ibang malalaking ospital, sobrang sakit ng kanyang puso, pero mas lalo niyang kinasusuklaman si Brian Ye. Sinisisi niya si Brian Ye sa lahat ng kanyang paghihirap at sa pinagmumula ng kanyang mga sakit. Nararamdaman niyang nagsimula lang ang kanyang problema matapos siyang magising noong araw na iyon. Kaugnay ito sa pagkalasing niya noong araw na iyon, at ang dahilan kung bakit siya nalasing noong araw na iyon ay dahil kay Brian Ye. Brian Ye, hindi kita mapapatawad. Hindi pwede. May masamang tingin sa mga mata ni Wesley Zing. Parang naghihirap siya sa impyerno araw-araw, pero nag-e-enjoy naman sa ospital si Brian Ye. Huwag niyang isipin yun. Si Brian Ye ay isang magaling na doktor. Sa isang kritikal na sandali, iniligtas niya ang isang pasyenteng nagkaroon ng ventricular fibrillation mula sa kamatayan, isang pasyente na hindi nailigtas ni Dr. Thomas Wang. At ang mga taong akala nila ay mga nagagalit kay Brian Ye, hindi pala nagagalit, kundi nagpasalamat kay Brian Ye at nagbigay ng pennant. Mabilis na kumalat ang balita sa outpatient clinic dahil sa mga doktor at nurse sa inpatient department. Nang marinig nila ang balita, nagulat ang mga nurse at doktor sa outpatient department. Nagulat na nagulat sila. Ang unang reaksyon nila ay pareho sa mga medical staff sa inpatient J department. Paano nangyari yon?
Nagbibiro ba kayo? Paano naging magaling na doktor si Dr. Ye? Ang unang naisip nila ay nagbibiro lang sa kanila ang mga kasamahan nila sa inpatient department. Pagkatapos nilang paulit-ulit na tanungin ang ilang kasamahan, at pare-pareho ang kanilang mga sagot, sa wakas ay napag-alaman nilang hindi sila binibiro ng mga kasamahan nila sa inpatient department. Pero hindi pa rin sila makapaniwala. Ang bata pa ni Brian Ye, at hindi naman siya mukhang magaling na doktor. Sa loob ng isang linggo, parang bagong doktor lang siya, nagtatrabaho ng husto at nagrereklamo araw-araw. Lahat ng kasamahan niya, maging doktor o nurse, ay nakangiti sa kanya, at pumayag na mag-overtime sa katapusan ng linggo, at walang reklamo. Paano naging magaling na doktor ang ganitong tao? Hindi ba siya palaging nakayuko at nagtatago? Hindi ba dapat masungit, mayabang, at mapagmataas ang mga magagaling na doktor, at hindi nila pinapansin ang ibang tao? At hindi ba sinabi nilang isang walang kwentang anak ng mayaman siya na bumalik sa ospital matapos magtrabaho sa ibang bansa, at nakapasok lang siya dahil sa koneksyon ni Vice President Zhao? Halos lahat ng tao sa outpatient clinic ay hindi pinapansin si Brian Ye. Kahit ang mga nurse na nag-a-assist sa clinic ay hinahamak si Brian Ye sa kanilang puso, naghihintay na magkamali siya at magbiro. Ang biglaang pagbabago ng katotohanan ay talagang nakakagulat sa kanila. Gaano man kahirap paniwalaan para sa mga medical staff ng klinika, ng personal na ipahayag ni Dr. Thomas Wang na si Brian Ye ay hindi isang deputy director, pero nagbibigay siya ng serbisyong pang deputy director level, at hinihikayat ang lahat na matuto mula kay Brian Ye. Sa huli tinanggap din nila ang katotohanan, si Brian Ye ay isang napakahusay na doktor. Lubos na nabago ng anunsyo ni Dr. Thomas Wang ang pananaw nila. Nawala ang paniniwala nilang si Brian Ye ay basta doktor lang, at naayaw siya ni Dr. Thomas Wang. Lahat pala ng chismis ay mali. Hindi pala pagtatuboy ang espesyal na pagtrato ni Dr. Thomas Wang kay Brian Ye, kundi dahil sa labis na paghanga. Pagkatapos tanggapin ang katotohanan, naging komplikado ang nararamdaman ng mga medical staff. Punong-puno sila ng paghanga kay Brian Ye, isang batang doktor na napakagaling. Napahiya sila sa kanilang pagtrato sa kanya. Pero may kaunting pagkabalisa at pag-igting pa rin. Hindi naman kasi sila magalang kay Brian Ye noong nakaraang linggo. Buti na lang at hindi pala masungit si Brian Ye. Naging mabait pa rin siya sa kanila, kaya gumaan ang loob ng lahat. Marami pa ring nag-aalala, at naisip nilang humingi ng tawad kay Brian Ye. Kaya naman, isang kakaibang eksena ang sumibol sa consultation room ni Brian Ye. Sunod-sunod ang mga nurse at doktor na lumalapit para mag-alok ng tulong. Noong una, naguguluhan si Brian Ye. Bakit sunod-sunod ang mga taong nag-aalok ng tulong? Pero nang malaman niya ang dahilan mula sa isang doktor, napaiyak siya. Agad siyang nag-text sa kanyang mga kasamahan, sinasabi na normal lang ang mga hindi pagkakaunawaan. Hindi na niya iniisip ang nakaraan, at umaasa siyang magiging maayos na ang lahat. Marami sa kanyang mga kasamahan ang nag-aya kay Brian Ye na mag-lunch, para matuto pa mula sa kanya. Hindi naman makatanggi si Brian Ye, kaya sa kantin ng ospital, nagkaroon ng isang napakasayang tanghalian ang Department of Respiratory Medicine. Magkakasama ang mga doktor mula sa outpatient at inpatient departments. Si Brian Ye ang sentro ng atensyon. Sunod-sunod ang tanong sa kanya ng mga kasamahan, para linawin ang mga hindi pagkakaunawaan at maayos ang relasyon. Naiintindihan ni Brian Ye ang iniisip ng lahat. Paulit-ulit niyang sinabi na normal lang ang mga hindi pagkakaunawaan, at hindi na niya iniisip ang nakaraan. Mapagpakumbaba niyang sinabi na marami pa siyang pagkukulang, at medyo exaggerated ang papuri sa kanya ni Dr. Thomas Wang. May ilan pa ring nagdududa, at may naiinggit din sa kanya. Hindi pa kasi nila nakikita ang galing ni Brian Ye. Kaya naman, habang kumakain, tinanong nila si Brian Ye ng mga propesyonal na tanong, para subukan siya. Pero hindi siya natinag. Magalang niyang sinagot ang lahat, at pinag-usapan pa nila ang iba pang kaugnay na isyu. Si Brian Ye ay isang taong patuloy na nag-aaral. Para siyang espongha na sumisipsip ng kaalaman. Handa siyang matuto at magbahagi ng kaalaman sa iba. Lubos na humanga ang mga kasamahan kay Brian Ye. Nawala na ang mga pagdududa nila. Napatunayan nilang napakagaling ni Brian Ye. Alam nilang hindi basta-basta ang mga sagot ni Brian Ye. Hindi niya pwedeng kabisaduhin ang lahat ng iyon. Napakatalino niya. Bukod sa kanyang propesyonal na kaalaman, sinagot din ni Brian Ye ang iba pang mga tanong. Pero may ilang tanong na hindi niya sinagot, tulad ng kung saan siya nagtapos. Ayaw niyang magdulot ng gulo.
Ang tanghalian na iyon ang pinakamahabang tanghalian ng mga medical staff, at halos 2:00 na sila natapos. Lahat sila ay masaya at puno ng natutunan. Naayos na ang mga hindi pagkakaunawaan, at nakita pa nila ang husay ni Brian Ye. Sayang nga lang at hindi nila nasagot ang ilang tanong tulad ng kung saan nagtapos si Brian Ye. Gusto pa nilang malaman ang iba pang bagay tungkol sa kanya. Para kay Brian Ye, ang pinakamahabang tanghalian iyon. Hindi siya busog. Nahihiya siyang kumuha pa ng dagdag na pagkain sa harap ng maraming kasamahan. Pagbalik sa trabaho, nagdesisyon si Brian Ye na kumain na lang mag-isa para sa tanghalian, para mabusog siya. Matapos malaman ang totoong kakayahan ni Brian Ye, lalo na nang makumpirma na pinahahalagahan siya ni Dr. Thomas Wang, isang matangkad at may edad ng doktor na kilala sa kanyang mahigpit ngunit patas na pamumuno, ang mga medical staff sa outpatient clinic, na karamihan ay mga babaeng nurse na may iba't ibang edad at personalidad, at mga doktor na may kanya-kanyang estilo ng paggamot, ay hindi na nang ahas na tretuhin si Brian Ye, ang bata at mahinahong doktor na may kakaibang katalinuhan sa kanyang mga mata, tulad ng dati. Sa katunayan, kahit walang espesyal na bilin mula kay Dr. Thomas Wang, sa Department of Respiratory Medicine, na kilala sa maayos na kapaligiran at pagrespeto sa mga may magagaling na kasanayan, pagkatapos malaman ang husay ni Brian Ye, siya ay nakamit na ang respeto ng mga kasamahan, kabilang na si Nurse Olga Su, isang matagal ng nurse na kilala sa kanyang pagiging maasikaso at mapagmatsyag, at si Dr. Chen, isang mas matandang doktor na may mahinahon ngunit matalas na pag-iisip. Nagbago na rin ang pakikitungo nila sa kanya. Halimbawa, ang dati nilang pagpapabiye sa mga pasyente ni Brian Ye, na madalas na nagrereklamo dahil sa matagal na paghihintay, hindi na nila iyon ginawa. Nahihiya na silang maging tamad dahil sa kahusayan ni Brian Ye, na kilala sa kanyang mabilis at tumpak na diagnosis. Ngunit nagulat sila nang malaman nilang kahit ayaw nilang gawin, hindi nila mapipigilan. Kahit hindi sila nag-aayos ng pasyente para kay Brian Ye, na may kakaibang karisma na nakakaakit sa mga pasyente, marami pa ring pasyente ang humihiling na kay Brian Ye sila magpagamot. Wala silang magagawa. Ang pasyente ang pumipili ng doktor. Hindi nila mababago iyon. Nahihiya silang sabihin na huwag na kay Brian Ye, na palaging kalmado at mahinahon kahit sa ilalim ng presyon, kaya sila na lang. Kaya ba nila pantayan ang husay ni Brian Ye, na may likas na talino at malalim na pag-unawa sa medisina? Natigilan sila nang ma-realize nilang nakagawa na si Brian Ye ng magandang reputasyon sa loob lang ng 1 linggo. Samantalang sila, na matagal nang nasa ospital, kakaunti lang ang pasyenteng partikular na naghahanap sa kanila. Si Wesley Zing, isang ambisyosong doktor na palaging naghahanap ng paraan para umangat, ay lalong napaisip. Napabuntong hininga sila. May malaking pagkakaiba pala sa kanilang kakayahan. Naalala pa nila ang panunukso nila kay Brian Ye noon, at ang pagduda nila sa kakayahan niya. Si Efren, isang masayahing doktor na madaling makipagkaibigan, ay lalong nakaramdam ng hiya sa naisip niya. Ang higit na hinahangaan ng mga doktor at nurse sa outpatient clinic, kabilang na si Dr. Allison Zhao, isang maganda at malamig na neurosurgeon na kilala bilang Iceberg Goddess, ay ang pagpupursigi ni Brian Ye na pumasok ng maaga at umuwi ng gabi, hindi dahil sa pagkilala ni Dr. Thomas Wang. Kahit inaalok siyang magpahinga ng mga nurse, tumanggi siya at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ng mga kasamahan kung paano nagkaroon ng ganoong husay si Brian Ye. Nagsusumikap siya. Pumasok siya ng maaga at nag-o-overtime hanggang 8:00 ng gabi, araw-araw, walang pahinga. Palihim na tinawag siyang workaholic demon ng mga kasamahan, isang palayaw na may halo ng paghanga at pagkamangha. Dahil kay Brian Ye, nagbago rin ang ibang doktor, kabilang na si Kurt, isang tahimik at masipag na doktor na dating mahiyain. Marami ang nagsimulang mag-aral ng mabuti, pumasok ng maaga, at umuwi ng huli. Lahat ay may pagkukulang. Dahil sa husay ni Brian Ye, napakabata pa, pero nagsusumikap pa rin, nahihiya na silang maging tamad. Napansin ni Dr. Thomas Wang, na may ngiti sa kanyang labi, ang pagbabago sa departamento, at tuwang-tuwa siya. Lalo niyang pinahahalagahan ang talento ni Brian Ye. Wow! Ang ating Iceberg Goddess, ang nagligtas ng mga tao sa aksidente. Sa kritikal na sandali, nagsagawa siya ng operasyon na kailangang gawin ng ilang direktor para mailigtas ang buhay ng pasyente. Oo nga. Kaya pala deputy chief doctors na sila sa murang edad. Ang galing ng medical skills niya. Sikat na ang ospital natin, at sikat na ang Iceberg Goddess.
Isang araw, pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Brian Ye sa inpatient department para mag-rounds, pero pagdating niya, nakarinig siya ng masiglang usapan sa corridor. Matapos ang anunsyo ni Dr. Thomas Wang, hindi na dapat mag-rounds si Brian Ye, pero personal na hiniling ni Dr. Thomas Wang na ituloy niya ang pag-rounds, at walang tumutol sa ibang doktor. Iligtas ang mga tao sa aksidente sa sasakyan. Noon pa iyon, bakit biglang uminit ang usapan? Tumahimik si Brian Ye habang nakikinig. Doktor Ye, nandito ka na. Magro-rounds ka na naman. Napansin ng isang doktor si Brian Ye at tinawag siya. Oo. Ngumiti si Brian Ye. Doktor Ye, ang sipag mo naman. Hindi ka ba napapagod? Ang aga mong gumigising, at ang gabi mong umuwi, at hindi ka pa nagpapahinga sa tanghali. Ang energetic mo pa rin araw-araw. Mukhang sincere ang doktor. Ang ibang doktor ay humanga rin sa sipag ni Brian Ye. Sinubukan nilang matuto kay Brian Ye, pero hindi nila kaya. Hihihi, mahilig akong mag-ehersisyo, kaya matibay ang katawan ko. Ngumiti si Brian Ye, nga pala, ano ba yung sinasabi ninyo tungkol sa pagliligtas ng tao sa aksidente? Doktor Ye, hindi mo ba alam? Yung iceberg goddess ng neurosurgery ang nagligtas ng buhay sa aksidente mahigit 1 linggo na ang nakakaraan. Balita ito sa TV. Isang doktor ang masayang nagpaliwanag. Yung iceberg goddess. Hindi ko pa siya kilala. Ang alam ko, maganda siya pero malamig, at hindi siya madaling lapitan. Pag-uusapan na sana ang kagandahan ng iceberg goddess, nang maalala ng doktor ang malamig na aura nito. Bumalik ba yung taong na aksidente? Tinanong ni Brian Ye. Hindi siya interesado sa chismis, ang kalagayan ng pasyente ang importante sa kanya. Oo naman. Kaya nga balita ito. Humingi pa nga ng pasasalamat sa iceberg goddess, yung nasugatan. Isa pang doktor ang sumingit. Grabe ang lagay ng pasyente noon. Maraming doktor ang hindi sumang-ayon sa operasyon, pero pinilit ng iceberg goddess. Oo nga, ang laki ng utang na loob ng pasyente. May expert pa nga mula sa ibang hospital na nagsabi na delikado ang lagay ng pasyente, at baka hindi na mailigtas kahit sa ospital nila. Pati yung mga lalaking nagsabi na may relasyon ang iceberg goddess sa deputy director ay binugbog. Nagpatuloy ang mga doktor sa pagkukwento. Madali silang ma-focus sa mga magagandang babae, lalo na't sikat ang balita. Ngumiti si Brian Ye. Magaling si Dr. Allison Zhao, pero ang hinangaan niya ay ang pagiging desidido nito. Kung hindi siya desidido, hindi niya mailigtas ang pasyente. Nang malaman niyang gumaling na ang pasyente, gumaan ang loob niya. Busy siya kaya nakalimutan niya na. Doktor Ye, hindi mo pa nakikilala ang iceberg goddess, dapat mong subukan. Baka mamelt mo siya. Isang doktor ang nagbiro. Oo nga, ang gwapo at magaling ni Dr. Ye, baka makuha mo ang puso ng iceberg goddess. Nagtawanan ang mga doktor. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.